are putting, no, nilalagay into practice the things we taught you. Sa Tagalog, dahil sa Panginoon, ayan, dahil sa Panginoon, malaki ang aming pagtitiwala na ginagawa ninyo at patuloy na gagawin ang mga sinabi namin sa inyo. Napakahirap naman po talaga, no, sa buhay na puro na lang tayo salita-salita pero kulang sa gawa. And now, sa ating pong pag-aaralan na payagan niyo po akong pahapyawan yung pinakasimula, no? Dahil number 3 na tayo no? Sa number 3 points na tayo. Maiksi lang 'yon. Pero purihin ng Diyos, hayaan nating saglit na balikan kung ano po yung itong ating pinag-aaralan. Sabi rito sa isang parte ng ating pong chapter 8. Sabi rito, however, a purpose-driven church must go one step further and rigorously apply its purposes to every part of the church. Part programming, scheduling, budgeting, staffing, preaching, and so forth. So lahat po yan mga kapatid, no, ginagawa. Dati-rati nung kami po ay bago pa lang na mga mananampalataya, no, ay talagang kinig lang ng kinig, no, kain lang ng kain ng Word of God, no, na pinapakain, binubusog yung aming spiritual. And then never pumasok sa isip ko mga kapatid na maging ganito. Never na pumasok sa isip ko na magtutugtog, no, sa ministry, no, ng Panginoon. Never na pumasok sa isip ko na magluluto kasi puro lang ginagawa namin doon. Siyempre kami yung pinag-servan ng mga pastor namin doon. Sila pa nagluluto, sila pa nagdadala ng nasa Saudi, no? Sila pa nagdadala ng mga pakpak ng manok. Ganun po, no? Timba-timba, no? And purihin ng Panginoong Diyos. Dumaan yung maraming taon, maraming mga problema sa buhay, pero ang pinakamaganda pala, no, sa pag-a-apply ng purposes, no, ng ating buhay para sa Panginoon, sa kapurihan ng Panginoon, yung talagang merong makitang reflection ni Jesus Christ. Merong makitang pagbabago. And that is the goal of Bible. Transformation and changes of our heart and mind. Yan po talaga mga kapatid. Now, sa isang bahagi rito, sabi rito, the application of your purposes will require months. No? Hindi lang yung agad na one click is talagang bago ka na, hindi po. Dadaan ng months, sabi rito, maybe even years, taon. Bakit siya? Minsan, alam niyo po, sa isang church, kahit dito, sa online, bakit ganun ang tagal-tagal na ni sister, ni brother? Parang wala pa rin nagbabago, ba't di pa siya ginagamit ganito, ganyan, no? Parang tayo pa yung nagmamadali para sa kanya. And tandaan po natin mga kapatid, iba-iba po, no? Iba-iba po ng katawagan, and syempre, iba-iba rin po ang level ng bawat pananampalataya ng bawat isa. Hindi natin po pwedeng ilagay yung faith ko sa faith ni kapatid, ni Brother Lyndon, ni Sister Shirley, no? Maaaring mataas ang faith ni Sister Shirley, mababa sa akin. Pero hindi niya po pwedeng ilagay yung faith niya sa faith ko. Magkakaiba ng level, pero ang importante, mga mahal kong kapatid, nagpapatuloy sa Panginoon. And marami nga. Sabi nga ng Bible, may nauunang nahuhuli. At may nahuhuling nauuna. Anong silbi nung nauna ka? Kung sa bandang huli, mahuhuli ka pala. Nagtapos sa spiritual, nagsimula sa spiritual, natapos sa makalaman, no? So hangal 'yon, no? So sa ating pong mga pag-a-apply, no, ng bilang mga Christian, tumatagal minsan ng taon, no? At ang sabi rito, may nagpe-pray, planning, preparing, and experimenting, no? So take it slow kapatid, no? Huwag mong madaliin. Huwag mong madaliin ang lahat. Hindi maganda yung madali. Paulit-ulit ko pong sinasabi sa preaching ito na hindi maganda yung
pilit sa pagkahinog. Kung ginagamit ka na ng Panginoon, kung ginagamit ka na sa ministry, mga mahal kong kapatid, dahil purpose-driven church yung pinag-aaralan natin na libro, no? Huwag mong madaliin. Dumaan tayo sa magandang proseso ng pagtuturo para po maging maganda yung flow sa tulong po unang-una ng ating Panginoon. Hindi sa sarili nating galing. Kasi minsan nangyayari, or madalas nangyayari sa panahon natin ngayon, no, sa mga churches, hindi naman lahat, no? Ang nangyayari, nagpapagalingan, no? Nagsasapawan, nandun, hindi nila namamalayan, hindi nila napapansin, no? Na may nagkakaroon na ng gap, no? Christian sa Christian. Hindi po maganda 'yon, no? And kung meron man na mas mabilis siya, okay, mas madali siyang natuto, dapat maging blessed tayo sa kanya. Okay? 'Yun ang nais ng Panginoon. Kung in-apply niya agad yung kanyang natutunan, nabasa, narinig sa preaching, sa mga pag-aaral, praise the Lord. Pero kung mabilis man na siya ay lumago, pero ang motibo niya is para mahigitan ng lahat at para matanyag siya, hindi po maganda rin yun. Tandaan po natin, uulitin po ng Bible, no? Sa 2 Samuel, kung di ako nagkakamali, no? Na sabi doon ng Panginoon, hindi tumitingin ang Diyos sa kakisigan, no? Paganda ng katawan, hindi po. Sa puso tumitingin ang Panginoon. Amen? Kaya sa Panginoon, hayag ang lahat. Walang maitatago. So, sa buhay po ni Sister Beverly, na ating maraming Sister Beverly, na topic niya po dito yung assimilate new members on purpose, na dito po 10 ways to be purpose driven, no? 10 ways to be purpose driven. Nakadalawa na po siyang points, no? And pangatlo po yung itatopic natin. Number 2 na na-topic niya po nung mga nakakaraan, to God be the glory at salamat sa buhay niya dahil nung nakakaraan ay siya po ang tumatayo. I believe hindi lang po si maring Sister Beverly ang tatayo at magpipreach sa ganito, at sa pag-uwi niyo po kung nasa ibang bansa kayo, sa inyong mga churches, gagamitin po kayo ng Panginoon. Hinay-hinay lang, no? Huwag nagmamadali. Hindi paligsahan ng pag-serve sa Panginoon. Amen? Number 2, sabi rito, program around your purposes. Program around your purposes. Ibig sabihin mga kapatid, tingnan mo yung palatuntunan ng salita ng Diyos para maging smooth yung purpose mo sa buhay, no? Sa paglilingkod mo sa Panginoon. And tingnan mo rin yung paligid mo, no? Tingnan mo rin yung kapaligiran mo, lalong-lalo yung ating sarili. Nakaprogram ba talaga to sa Panginoon? O nakaprogram lang ito dahil mas magaling ako sa kapatid? Yan. So kailangan nagpapasuri po tayo, no, sa salita ng Diyos. Kailangan po ay talagang nandoon na ay ginagawa ko talaga ito para sa Panginoon, hindi para ako'y maging, no, maging tanyag sa kanila o sikat sa kanila o ganito ganyan. No. No. Hindi po maganda 'yon. Kaya sabi rito, you need to choose or design a program to fulfill each of your purposes. Hindi mo lahat magagawa o hindi natin lahat magagawa, kapatid. Sa church, ikaw na yung magluluto, ikaw na yung magsusundo, ikaw na yung magigitara, ikaw magpi-preach, ikaw ang kung ano pa man, no, nagagawin sa, hindi natin kaya 'yun. Maboburn out tayo mga kapatid. Kaya nga, we are the body of Christ. May iba-iba tayong programa at purpose. Tingnan natin kung ano yung kakayahan. May kakayahan ako na kahinaan naman ng iba, no? And yung kakayahan ko, may tutulong ko doon. Meron naman akong kahinaan na hindi ko kayang gawin, na kaya naman niyang gawin. Yan. So yun po yung ibig sabihin ng mga mahal kong kapatid. Dapat alam natin yung programa, no, ng Panginoon sa buhay natin. Amen? And tandaan po natin, wag nating aalisin bilang mga Kristiyano, be humble to serve our God. Amen? Naglilingkod po tayo sa Panginoon, hindi sa tao. Madalas nating naririnig yan. So ito na po yung number 3 puntos. Napakaiksi lang po nito. No? Napakaiksi. No? So sabi rito sa number 3, hallelujah, educate your people on purpose. Educate your people on purpose. Okay? So,
bilang leader, no? Bilang minister, bilang pastor, or kung ano pa man na title yan, no? Tandaan po natin, hindi mahalaga yan. Ang importante, ginagawa at yung purpose ng Panginoon sa buhay natin, yun yung mahalaga. Okay? So to God be the glory. Paano ba natin ini-educate yung mga bagong mananampalataya? Tayo ba ay mahigpit? Tayo ba ay ganito ganyan, no? Magturo? Tayo ba ay talagang pag nagturo ay sobrang nasasakal na yung dinidisa? Hindi po ganoon si Jesus Christ na nagtuturo, ano? So kailangan po mga kapatid, no, bilang mga lalo sa mga baguhan, medyo ano pa yan, pag parang sibuyas siya, pag nasagim mo lang, iyak agad maano agad yan, no? Aalingasaw agad yung, alam mo na yun, yung amoy niya, no? So hindi po Indiano ang tinutukoy ko, no? So ibig sabihin yung mga balat sibuyas, lalo mga bago, balat sibuyas pa yan. Alam niyo po, sabi ni Pastor Rick Warren sa Saddleback Church, no? Saddleback Christian Education Program na in purpose driven, no? Sabi niya, our goal is to help people. Yung goal nila ay para tulungan yung mga tao develop, no? People develop a lifestyle of evangelism. Ayan. Tinutulungan nila sa tulong siyempre una ng Panginoon kung paano nila madedevelop at kung paano yung magiging buhay nila bilang ebanghelista o evangelism, worship, yung fellowship nila, yung discipleship making, yung ministry, lahat po yan tinutulungan, no? Bakit kailangan ng mga ganitong mga kaparaanan? Okay? Para pag tayo po mga kapatid ay ipinadala tulad niyan, ano? Tulad niyan mga kapatid, pinapadala tayo sa iba-ibang lugar. Nagaganap na sa panahon natin ngayon. At noon pa man nagaganap na yan, kaya nga maraming naabot no? And sa panahon natin ngayon, isa po tayo, no? Sa mga ginagamit ng Lord para abutin din po yung iba. Bagamat may kanya-kanya po tayong mga churches, no? Na dinadaluhan, no? At meron po yung mga pag-aaral, wag niyo pong sasayangin yung pagkakataon. Why? Because dito po tuturuan po tayo, no? Unang-una ng Panginoon ng salita ng Diyos at gagamitin ng mga pastors or leaders para tayo po ay mahubog to evangelize. Kung paano ba yung tamang proper way ng pagtuturo through the Holy Spirit. Hindi lang yung basta sunggab ng sunggab pag nag-evangelism. Number one po, nawa magkaroon po tayo ng ganong mga pag-aaral. Kaya lang talagang merong mga churches sa inyo, no, na meron ng ganyan. I-grab nyo po 'yun, no? At kung kayo po ay nagagulumihanan, paano ba 'yun? Paano ba 'yun? Gustong-gusto ko na, pero check your heart, kapatid. Gustong-gusto mo na para ano, no? Para ba sa kapurihan ng Panginoon 'yan o para lang sa iyo lang, no? So, yun po yung palagi kong inuulit-ulit, no? Kailangan, pag gagawin mo yan, kung gusto mo mag-evangelism, yan ang calling mo, sige, go, no? Pero dapat check our heart, no? Kailangan talaga ay nag-evangelize tayo, pero masama pala loob mo dun sa kapatiran. Nag-evangelize tayo, masama pala loob mo sa pamilya mo, hindi ganoon, no? Nag-evangelize tayo, tapos may nagmo-murmuring po tayo. So, hindi po magiging effective yun. Amen? Lalo't kung kilalang-kilala tayo ng mga nakapaligid sa atin or kilalang-kilala tayo ng mga dati nating mga di ba? So, kailangan po mga kapatid, check our heart para bago tayo magpagamit sa Panginoon, talagang sinurrender muna natin lahat. Walang tinitira. Yun po yung tama. Yun po yung dapat. Amen? So, sabi pa rito, hallelujah, purihin ang Panginoon. Ayan. We want to produce doers. Ayan, ito yung napakagandang binasa ko mga kapatid. We want to produce doers of the word. No? Hindi lang sila nagpo-produce. Yes, gusto nila mag-produce ng mga tagapakinig ng salita ng Diyos. Sabi dito, we want to produce doers of the word, not hearers only. To transform, not merely inform. One of the slogan is, you only believe the part of the Bible that you do.
parte po tayo, mga kapatid, ng salita ng Panginoon. And hindi lang po tayo, no, mga tagapakinig. Inuulit po sa atin ito, no, ng mensahe ngayon. Pero inyo, sa online, saan ka nakakita? Pwede tayong kumain na nakikinig, pwede tayong gumawa na nakikinig, pwede tayong maglinis ng bahay. Si mga kapatid natin diyan tatrabaho sa Middle East, kahit na naglilinis yan, pero yung mga earbuds yan, no? Naranasan ko rin po yan nung nasa ako sa Saudi Arabia, nandun yung signal, tatakbo pa ako, no? Para lang ano yung marinig ko yung mga mensahe, no? Sa devotion, no? Sa online. Kasi nandun yung kauhawan no? Nandun yung kauhawan ng salita, which is parang pagkain na gutom na gutom. Gutom na gutom ang ating physical. Tayo naman gutom na gutom, no? Gutom na gutom din ang ating spiritual at talagang sabik na sabik tayo na makapakinig ng spiritual. And then, ang kasunod po nun, mga kapatid, no? Ay talagang ina-apply na natin. Yan. Nagagawa na natin, no? Sa tulong po ng Panginoong Diyos. So, sabi rito, transformation will not happen by chance. Tandaan po natin yan, mga kapatid. Yung transformation daw, hindi nangyayari yan by chance. Kailangan po talaga ikaw mismo ang gumusto na paglingkuran ng Panginoon. Hindi lang, ay marami silang sumama doon sama rin ako. Okay naman yon, wala namang problema. No? Okay yon, maganda yon. Uy, sasama ako, mag-aaral sila. Pero tanong, yung ba talaga yung gusto ng puso mo or sumama ka lang dahil nag-aral sila, marami sila? Tandaan po natin, mga kapatid, kailangan po ang ating puso ay willing po talagang magpagamit sa Panginoon. Kasi marami sa una, sabik na sabik sa pag-aaral, sabik na sabik sa mensahe, no? Pero kalaunan, hindi na rin nagpapatuloy. Kailangan po alamin natin, no? Sure ba tayo, no? Kasi ang Panginoon, mga kapatid, talagang ang nais ng Panginoon ay gamitin itong templo na ito. Kasi sa kanya to galing Amen? So, we must establish a disciple making, no? Kaya meron tayong kanya sa mga cell group, no? Doon po sa aming church. Yun nga po yung pinagkatiwala ng Panginoon, mga tatay. Na talagang siyempre, no, haligi ng tahanan, kailangan po nandoon yung pundasyon ng pagiging haligi ng tahanan through the Word of God. Amen? So, yun po yung pagdi-discipleship making. So, tanong, paano ka magdi-discipleship kung mismong sa sarili mo hindi makita? Yan. So, kailangan po talaga nakikita sa buhay natin, no, yung pagbabago. Hindi lang yung sunggab ng sunggab, ay gusto ko mag-discipleship din. No, hindi basta-basta yon. Siguraduhin mong tinawag ka sa pagdi-discipleship. Siguraduhin mo na tinawag ka sa pag-worship leader. Siguraduhin mo na tinawag ka sa pag-preach, no? Kasi baka mamaya hindi naman pala yan yung calling sa iyo, iba, no? Tinawag ka sa pagbibigay, no? Para sa mga nagmi-ministeryo. Maraming pinagkakaloob ang Panginoon, no? So, alamin po natin 'yan. And sabi rito, we must establish a disciple making or educational process that encourage people to act, gumawa, no? O magpagamit what they learn and rewards them when they do. Nasaan ang reward? Sino magbibigay ng reward? Ang Panginoon. Bagamat nagbibigay, syempre, no? Nandito pa tayo sa lupa, may mga reward din, mga kapatid, tayo natatanggap. And unang-unang magandang reward, yung reward na nagmumula sa Panginoong Diyos. So, at Saddleback, we call this, sabi din ni Pastor Iguaren, life development process. Kamusta na yung development o yung proseso ng pagiging isang Kristiyano po natin, mga kapatid? Doon po sa Montalban, doon sa nabiling lupa at tinayuan na rin nila tatay at nanay ng
ng maliit na tahanan, no? Doon po sila pumupunta. Nung pumupunta po ako doon nakamotor, talagang grabe ang lubak-lubak. Grabe ang talagang talo pag talo pag yung motor mo malapit na maupod yung gulong. Kailangan brand new talaga doon eh. Matitindi pa ron ng mga dadaanan talaga. Putik-putik, no? Talagang malalalim. Pero ano yung ibig sabihin nito? Hindi pa kasi nade-develop. Tinanong ko sila na hindi pa ba na ano doon? Hindi pa ba pinapasemento ng ano doon? Hindi pa raw. Mukhang matatagalan pa. Kailangan syempre, number one, budget, pera. Sino ba yung may ano doon? Namamahala. So sa buhay natin mga kapatid, marami pang pwedeng i-develop. Ang tanong, gusto ba natin talaga magpa-develop sa Panginoon, sa salita ng Diyos, para magamit, no? At mai-apply yung purposes na gusto ng Panginoon sa atin. Kaya i-check po natin yung ating mga sarili. Handa na ba talaga ako magpagamit sa Panginoon? Ready na ba talaga ako? O baka masaya lang ako dahil ganito, ganyan, no? Pero pag nandiyan na yung matinding problema, baka hindi ka na magpagamit. Yan. So apply din mga kapatid. I-apply natin yung ating mga natutunang salita at patuloy tayong magtiwala at manalig sa gagawin ng Panginoon sa ating buhay. Ang liwanag ng verse na ating pong very clear, 2 Thessalonians 4, chapter 3 verse 4, dahil sa Panginoon, ang liwanag niya, no? Ang aming pagtitiwala na ginagawa ninyo at patuloy na gagawin. Sabihin, patuloy, habang nabubuhay pa tayo, no? Magpapagamit tayo sa Panginoon. Amen? Pagtitiwala, ayan. So, purihin ng Panginoon. Ayan, okay. So, to God be the glory. So, dahil sa Panginoon, malaki ang aming pagtitiwala na ginagawa ninyo at patuloy na gagawin ang mga sinabi namin sa inyo. In verse 5, itutuloy ko po rito, sa verse 5 ng 2 Thessalonians 3:5, akayin nawa kayo ng Panginoon tungo sa ano? Sa pag-ibig sa Diyos at sa pananatili kay Kristo. Ulitin ko po, pag-ibig sa Diyos at pananatili kay Kristo. Bakit pag-ibig sa Diyos ang sinasabi dito sa verse 5 ng chapter 3 ng 2 Thessalonians? Kasi once na talagang sa puso mo, number one mo ang Panginoon, love na love mo ang Panginoon, walang imposible yung magagawa mo talaga, no? Love ko si Lord kaya ginagawa ko tong pagmi-mission na to. Amen? Hindi para ikaw ay mapapurihan or kung ano man, no. Ginagawa natin, whatever you do, do it for the glory of God. Amen? So dapat ganun mga kapatid. Para ano? Sabi dito, at sa pananatili kay Kristo. Siyempre, kapag nandoon yung pag-ibig mo sa Panginoong Diyos, alam mo na kung saan ka nananatili. Hindi naman po pwedeng mahal mo ang Diyos pero nananatili ka kay demonyo. Hindi ganon. Kapag mahal mo talaga ang Panginoon at lahat ng ginagawa mo, pagsisikap mo, abutin ang iba, no? Para to glorify God. Pag yun ang naging mindset at puso mo, may kagaanan. Alam niyo po, binabaybay namin, syempre, nagmumotor kami ni Brother Lyndon, and yung mga kapatid, syempre ay nasa sasakyan, iba yung pakiramdam. Pagod, yes, totoo. Pero yung spiritual, malakas. Yung spiritual na ipinagkakalob ng Panginoon ay talagang hindi matutumbasan ng kahit anumang salapi. Kahit pagsamasamahin pa yung pera ng mga mayayaman or lahat ng tao. Pero iba po talaga mga kapatid, kapag ang spiritual ang lumakas at pinalakas ng salita ng Diyos at willing tayong magpalakas, makikita niyo yung epekto. Kita nga namin sa buhay ni Ate Shirley. Hindi ko inaasahan na gano'n ka-blooming ang kanyang muka. Na kung tutuusin, hindi mo aakalain na may cancer. No? Why? Because
ang mas pina-priority niya, amen? Ang mas binibigyan niya at pinagtutuunan niya ng pansin ni Ate Shirley, 'no, itinataas ko ang Panginoon sa kanyang buhay, mga kapatid. Tinataas ko talaga ang Lord sa kanyang buhay at sa buhay ng mga kapatid na kasama namin. Sa inyo po mga kapatid, na talagang grabe, grabe ang Lord kumilos. Kaya applying your purposes mga kapatid, we need to apply. Not only hearers, we are doers mga kapatid. We are doers. Amen? So to God be the glory, and yun po yung number 3, ano? Educate your people and on purpose. Kaya kapatid, alam mo, kung alam mo na yung purpose mo at nakakita mo na, ay dito ako gagamitin ng Panginoon, yun ang gawin mo para sa kapurihan ng Panginoon. Amen? So let us pray. Lord, salamat o Diyos sa muli mong pagbibigay sa amin, Panginoon, ng katagumpayan at kalakasang espiritual. Hindi mo po namin magagawa ito. Hindi naman po lalapit sa amin ang pagkain pag hindi namin kinuha yung mga pagkain na nando na nararanasan namin yung pagkagutom. Dapat kaming humakbang, dapat kaming kumilos, dapat naming gawin. At yung mindset po namin ay talagang mabago. Dahil ito ang sabi sa Romans 12:2, renewing of your mind. And ito dapat yung mabago sa amin, lalong-lalo ang aming puso. Dahil kapag ayos ang puso, mahal ka namin, Panginoon, walang imposible. Magagawa po namin, Panginoon, ang nais mong ipagawa sa aming mga buhay. Walang malayo, walang malapit, walang mahirap sa iyong mga anak dahil ikaw, Panginoong Diyos, ang patuloy na nagbibigay sa amin ng sapat na kalakasan. At talagang tunay nga, O Diyos, na ang buhay ng bawat isa ay para sa iyo lamang. Salamat po ng maraming marami, and I declare, Panginoon, na hindi lamang po kami, kundi sila rin po, Panginoon, ay patuloy mong gagamitin hanggat kami ay humihinga, hanggat kami ay nakakalanghap, Panginoon, ng bigay mong mga hangin na yan at buhay na yan, Panginoon. Mga mata namin na minsan nanlalabo na, pero yung spiritual, malinaw na malinaw. Lord, thank you. Thank you po, Panginoon. Magpapagamit po kami, O God. Salamat po ng maraming maraming, Panginoon, sa mensaheng ito, applying your purposes and educate your people on purpose. Purihin ka, O Diyos. Ito po ang aming panalangin at mensahe mo, Panginoon, in Jesus' name. Amen and amen and amen. Praise the Lord. Praise God. Nice, Selena. Nice, Selena.